Secret XPG. Ako si Ana, 26 years old at may asawa. Maski may asawa na ako, maipagmamayabang ko na sexy at maganda ako. Maraming mga binata ang napapalingon basta dumadaan ako. Ang asawa ko ay si James, 36 ang edad at isang manggagawa sa isang pabrika dito sa Manila. Hindi gaanong malaki ang sweldo ng asawa ko pero napagkakasya ko kasi wala pa kaming anak. Masaya kami ng asawa ko, mahal na mahal ko siya. Ang isang problema ko lang ay ang kasiyahan namin. Hindi malaki ang sa asawa ko. Palagi akong mag-isa pagkatapos namin pero okay lang kasi di naman ako mahilig. Isang araw, nabigla ako nang maagang umuwi ang asawa ko. Napansin ko na malungkot ang mukha niya. Han, malungkot ka? Anong problema? Han, nagsara ang pabrika namin. Ang masakit pa ay hindi nabigay ang sweldo namin. Paano na yan, Han? Kailangan natin magbayad ng renta. Kung hindi, papaalisin tayo dito. Tatawagan ko na lang ang kapatid ko. Baka pwede doon muna tayo sa bahay niya tumira habang naghahanap pa ako ng trabaho. Si Jan ang nakababatang kapatid ng asawa ko. Gwapo at macho si Jan. Ang asawa niya ay nagtatrabaho sa abroad at pinapadalhan siya buwan-buwan ng pera. Mabait si Jan, ang problema lang ang pagka-playboy. Ilang beses na silang muntik maghiwalay ng asawa niya dahil palaging nahuhuli na may babae siya. Pero talagang magaling mambola si Jan kaya palaging nakakalusot. Salamat tol. Promise di kami magsusumbong. Sabi ni James sa kausap niya sa cellphone. Sino yan, Han? Si Jan, pahig daw siya na doon tayo tumira. Basta hindi daw tayo magsusumbong sa asawa niya, sa pangbabae niya. Walang problema yun, Han. Sanay naman tayo sa pagkababaero ng kapatid mo. Maski babaero yun, ubod naman ng bait. Nagsimula na kaming mag-impake. Ipinagbili namin ang TV namin sa kapitbahay namin para may konting pera kaming dala. Palibhasa, konti lang ang gamit namin kaya madali kaming natapos. Tumawag ng taxi si James para makapunta na kami sa bahay ng kapatid niya. 5 PM kami dumating sa bahay ni Jan. Malaki ang bahay nila. Palibhasa, malaki ang sweldo ng asawa niya. Hindi gaanong maganda ang asawa niya, kaya lang niya pinakasalan para hindi na siya magtrabaho. Nag-doorbell ang asawa ko. May lumabas na babae na parang 16 lang at lumapit sa amin. Nandyan ba si Jan? Sino po sila? Si James, kapatid niya. Ay, kayo pala, kuya. Kanina pa kayo inaantay ni Jan. Sabi ng babae sabay bukas sa gate. Nasaan ba si Jan? Nagluluto ng ulam at pulutan niya daw mamaya. Isang magandang katangian ni Jan ang napakagaling magluto. Ang ibang mga babae ay nadadala sa kanyang luto. Pumasok na kami sa bahay ni Jan, sinalubong niya kami. Ang tagal niyo, tol. Kanina pa kayo hinihintay. Hinihintay ka na rin ni Johnny, tol. Sinong Johnny? Si Johnny Walker. Matagal na tayong di nagiinuman. Tol, ba't nagsama ka pa ng maid? Maswerte si James kasi maganda ang maid niya. Papiro ko ring sagot. Ivy, pakihanda nga ang lamesa para makakain na tayo at para maaga kami magsimula ni James. Utos ni Jan sa babae. Tol, sino yung babae? Si Ivy, na-pick up ko kagabi. Baka madulos-dos ka dyan. Kailan ba naman ako nasabit? Wais yata ito. Hindi ko muna pinawi para may katulong ako sa pagluto kanina. Ba't kasi hindi ka nalang kumuha ng katulong? Tutal, malaki naman padala sa'yo ng asawa mo. Mahirap na, tol. Baka magsumbong kay Esme. Patay sustento ko niyan. Huwag kang mag-alala. Habang nandito kami, tutulungan kita sa mga gawaing bahay. Naku, hindi ako papayag niyan. Bisita ko kayo. Basta ang usapan natin, hindi kayo magsusumbong kay Mrs. ko, ha? Walang problema, tol. Nakahanda na ang lamesa, kain na tayo. Pumunta kami sa lamesa. Nagluto si Jan ng adobong baboy at fried chicken. Sa bahay namin, paminsan-minsan lang kami nakakaulam ng karne, kaya napadami ang kain ko. Napansin ko si Jan na sinusubuan si Ivy. Napakagaling talagang mambola ng bayaw ko. Pagkatapos namin kumain, nagsimula ng magligpit si Ivy. Tulungan na kita, Ivy. Alok ko sa kanya.
Wag na po ate, baka magalit si Jan. Bakit naman siya magagalit? Bisita po kasi kayo ate. Ivy, pagkatapos mo dyan, pakilabas nga ang alak at dala mo na rin kami ng baso at ice. Okay, sandali lang ha. Umupo ako sa tabi ng asawa ko, kwentuhan at biruan. Nang dumating na si Ivy na dala ang alak at baso, tumayo si Jan at pumunta sa kusina. Narinig namin na parang may niluluto siya. Pagbalik niya, may dala na siyang pulutan, chicharong bulaklak, nagsimula na silang mag-inuman. Ivy, kumuha ka ng San Miguel sa rep para sa inyong dalawa ni Ana. Okay, ate inuman rin tayo. Oo ba, matagal na akong hindi nakakainom. Tol, salamat at pumayag ka na dumito muna kami. Tol naman, kapatid kita. Kaya okay lang nandito kayo. At isa pa, paminsan-minsan malungkot dito kapag ako lang ang mag-isa. Masaya ang inuman namin, palabiro si Jan, masayang kausap. Nung malapit nang maubos ang alak, nagyaya na ang asawa ko na matulog na kami kasi lasing na siya. Inalalayan ko siya papunta sa kwarto, naiga siya sa kama at natulog. Ako pa ang nagubad ng mga damit niya. Nahiga ako sa tabi niya. Nagising ako kasi kailangan kong pumunta sa banyo. Naparami ang beer na nainom ko. Paglabas ko sa banyo, may narinig akong tunog ng lalaki. Sa kwarto ni Jan galing ang tunog. Pinuntahan ko, nakabukas ang pinto sa kwarto niya. Sumilip ako sa loob. Nakita kong nakatayo si Jan at nakaluhod si Ivy. Ang swerte ko nga, ako ang nakapunit. Ikaw ang pinakamagandang babae. Pambobola ni Jan. Jan, iyong-iyo ako. Basta wag mo akong lolokohin ha. Promise, hindi kita lolokohin. Bumalik na ako sa kwarto ko at natulog. Kinaumagahan, maaga akong gumising para tumulong sa pagluto ng almusal. Paglabas ko sa kwarto, nakita ko si Jan na naghahanda na ng almusal. Good morning. Nasaan si James? Naliligo pa. Maghahanap daw siya ng trabaho mamaya. Tanggapin mo ito, Ana. Konting tulong lang. Alam ko kasing di tatanggapin ito ni James. Mataas ang pride nun. Sabi ni Jan sabay abot ng 2,000. Salamat Jan ha. Makakabayad din kami sa'yo balang araw. Huwag mo nang isipin yun. Medyo swerte lang ako. Kaya pala maraming nagkakagusto kay Jan kasi sobrang bait niya. Lumabas na si Jan sa kwarto, nakabihis na. Sabay kaming tatlong nag-almusal. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ang asawa ko na aalis na siya. Nung nakaalis na si James, nagkwentuhan kami ni Jan. Nasaan na si Ivy? Pinawi ko na. Nagsawa na ako eh. Pabirong sagot ni Jan. Kawawa naman yun. At ikaw pang nakapunit. Gusto ko sanang bawiin ang sinabi ko pero huli na. Teka, paano mo naman nalaman na ako ang nakapunit? Nakikinig ka kagabi, no? Sira, obvious naman. At parang sobrang in love pa sa'yo. Kasalanan ko ba maging gwapo? Pabirong sagot niya. Nagtawanan kami, nagpaalam siya na maliligo siya. Pumasok siya sa kwarto niya at ako naman naglinis ng sala. Habang naglilinis ako, may nakita akong tibak sa ilalim ng sofa. Hawak-hawak ko yung tibak nang biglang lumabas si Jan sa kwarto na naka-shorts lang. Grabe ang katawan, machong macho. Hindi ko napigilan ang sarili ko, lalo na nung nakita kong nakabukol. Saan mo nakita yan? Sa ilalim ng sofa. Grabe ka naman, sa sala pa lang ginawa mo na. Hindi ko napigilan ang makapagsalita ng bastos, dala ng nararamdaman ko. Kawawa nga si Jane. Umuwi nang walang suot. Magaling ka siguro no? Nabigla na ako sa mga sinabi ko. Gusto mong subukan? Hindi ako nakasagot at lumapit siya sa akin. Gusto ko nang tumutol pero hindi ko magawa. Napapikit ako sa naramdaman ko. At pumunta kami sa may sofa. Ngayon lang ako nakasubok ng ganito. Takot at excited ang naramdaman ko. Napapikit na lang ako. Jan, the best ka talaga. Napayakap ako at grabe na ang pawis na tumutulo sa ulo ko. Jan, pang-5 na. Sabay tayo. Nanghihina ako at bigla na lang akong napaiyak. Sa 10 taong pagsasama namin ng asawa ko, ngayon lang ako nagtaksil at parang hindi ko mapatawad ang sarili ko. Bakit ka umiiyak?
Ngayon na ako nagtaksil sa kapatid mo dyan. Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya? Hindi, baka hindi niya makayanan. Nagustuhan mo ba? Gagawin ba ulit natin? Oo dyan. Alam kong mali. Maligo ka na. Baka biglang dumating si James. Sana lang hindi mag-aya si James mamaya. Bakit naman? Asawa mo siya, di ba? Sira, kung gagawin niya, siguradong mapapansin niya na namamagana. Maligo ka na. At magluluto ako ng lunch natin. Dito na nagsimula ang kalokohan ko sa asawa ko. Pumasok na ako sa kwarto, napaupo ako sa kama. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nagawa namin. Kahit kailan hindi pumasok sa isip ko na makipag-ano sa ibang lalaki. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha ko. Tumayo ako, kumuha ng damit sa aparador. Naisip ko, lilinisin ko na lang ang sarili ko. Para kasing nandidiri ako sa sarili ko. Pagpasok ko sa banyo, pinaandar ko ang shower. Sinabon kong mabuti ang katawan ko. Nagbanlaw na ako at pinunasan ng tuwalya ang katawan ko. Lumabas ako ng banyo at nagsimulang magbihis. Narinig ko na lang na tinatawag ako ni Jan para kumain. Ana, kain na tayo! Bababa na ako. Nagbibihis pa ako. Pagkatapos kong magbihis, bumaba na ako. Naka-t-shirt at jogging pants ako. Nakita ko si Jan sa hapagkainan at may kausap sa cellphone. Okay lang, tol. Oh, nandito na pala siya. Gusto mo kausapin? Sabi ni Jan sa kausap niya at binigay sa akin ang cellphone niya. Hello? Hello, Han. Baka bukas na ako makauwi. Sasamahan ako ni Paring Nick sa pinagtatrabahuan niya. Kailangan daw maaga kami bukas. Okay lang ba, Han? Okay lang Han, sana matanggap ka. Sagot ko na may kaba. Alam kong may mangyayari na naman mamaya. Pakibigay ka dyan ng cellphone, Han. Sabi ni James, binalik ko ang cellphone kay Jan. Okay lang, tol. Mabuti na rin na nandito siya para may tao dito sa bahay. May lakad kasi ako mamaya at baka umagayin din ako. Ingat, tol. Saan ang lakad mo mamaya? Wala akong lakad. Sinabi ko lang yun para hindi magduda si James. Buong gabi kasi tayo mamaya.